Meron tayong na-meet na isa sa mga haligi ng tracking dito, especially ng vlogging ng mga truckers, si Filipino Truckers Pro, no, si Kuya Jess. Bali, paglabas ko ng shower room, siya ding labas niya sa shower room, nagkasalubungan kaming dalawa, no, si Kuya Jess. Good morning mga kapatid, kaka-start natin a while ago, no. Nag-fuel tayo dyan sa North Bay. Dito pa rin tayo sa Ontario, no. Heading back na tayo ng Winnipeg. After natin na maloadan kahapon, hindi na ako nakapag-video dahil sobrang pagod ako kahapon. Nag-deliver, nag-untarp, then nag-tarp, nag-load. So, yeah. Kaya ngayon lang uli naisipan na mag-video. Tsaka medyo masakit ang tiyan ko, ang ulo ko. Ewan ko kung bakit. Pero ngayon medyo okay na. Tumatakbo na ako ngayon sa recap hours ko, no? Kasi naubos na yung 7 days ko na 13 hours. So recap hours na ako kung ano yung ginamit ko nung first day, no, sa 7 days. Kung ano yung unang kung ilang oras yung nagamit mo ng first day, kung hindi ka magre-reset ng 34 or 36 after 7 days, ang gagamitin mo na oras is kung ano yung ginamit mo nung first day mo, no? So since ito na yung pang 8 day ko, ginagamit ko na yung recap hours ko, which is not bad kasi 12 hours and 10 minutes. 13 hours dapat pero meron pa tayong natitirang 1,795. Dapat mapababa ko yan ngayon sa 12 hours na yan ng at least 900, no? Kasi ang alam ko yung next na recap hours ko is around 11 hours na lang yun. So magagahol ako ng oras, no? But anyways, meron naman kaming option na kapag within the range of 400 kilometers na away sa company namin, pwede kaming magpasundo, magpasundo sa ibang driver pag wala nang driving hours. So okay na okay, makakauwi tayo ng Linggo ng gabi bukas kasi Saturday na ngayon dito. At kung makikita nyo, sa Canada nyo lang makikita to. Halos sa Canada. Sa US, merong mga state of course na ganito rin ang itsura, pero karaniwang ganitong senaryo na daan at weather condition, dito lamang yan sa ating kinalalagyan sa Canada. Nasa Highway 11 tayo, no? Highway 11 ngayon ang kinuha ko. Hindi ko inattempt na daanan ng Highway 17. Mas maiksi doon ng 50 to 60 kilometers, pero maraming hill doon, maraming pataas at pababa doon, akyatan din babaan. And last week lang meron na naman uling nagbuwis ng buhay sa kalsada na yon, sa Highway 17. Dalawang kapatid nating Indiano na driver. Yung isa nakita ko driver ng Penner So namatay sila. Yung isa 23 years old, yung isa batang bata.
dumating nung 2023, malamang yon as a student. And then nung nakakuha ng work permit niya after schooling, nag-decide siguro na mag-trucking. At yun ang sinapit niya, no? Walang safe sa kalsada na ito, no? Kahit ikaw ay well experienced ka na, matagal ka na nagmamaneho, kapag yung kasamahan mo na gumagamit ng kalsada ang gumawa ng aksidente, wala kang magagawa. Kasi sa tingin ko, yung meron dun may kasalanan kasi head-on collision yung nangyari, or baka nadulas base dun sa mga pictures na nakita ko, no? Head-on collision kasi durog na durog yung tractor trailer, no? Durog na durog, yuping-yupi. So maaring nadulas, ano? Pababa, nadulas, hindi na control, pumunta siya sa linya ng oncoming traffic. So truck sa truck ang nangyaring banggaan. Yung nakakatakot talaga. At marami nang namatay sa kalsada na yan, 17 at saka itong 11 din. Itong 11 naman, karaniwan dinadaanan kasi nga kakaunti ang akyatan dito at babaan, ano, kakaunti lang. Pero mas malayo ito ng konti, no? 30 minutes, mga 50 kilometers to 60 kilometers ang difference niya pag itong kinuha mo compared dun sa 17 na mas maiksi. Pero mas safe dito kasi nga walang lusong, walang akyat. Yung akyat okay lang yung palusong ang delikado, lalo na pagka ganyan ng kalsada na madulas. So talagang ano lang, kailangan mag-pay attention ka lang, no? Malayo pa yung kasalubong mo, inoobserbahan mo ng mabuti, no? And ang isang ginagawa ko, no, mga kapatid, lalo na sa ganitong kondisyon, ano, kapag alam kong may kurbahan at may makakasalubong ako na truck, I slow down. Ayokong i-meet or makasalubong yung truck sa mga curve. Pero minsan hindi mo maiiwasan kasi parang ito curve to, di ba? Hindi mo masyado makita kung may parating diyan. And then yung nandun ka na sa curve, tsaka may darating na kasalubong ka, no? Pero hangga't maaari, iniiwasan ko na meron akong kasalubong sa mga curve. Kung kailangan kong mag-slow down, mag-slow down ako. Kasi mahirap talaga. Kasi pag nadulas ka dun sa curve or nadulas yung kasalubong mo sa curve, pumunta sa linya mo, then ano na mangyayari, di ba? So, yun ang kaganapan, mga kapatid, ano? Tuwing winter na lang, maraming aksidente, maraming nagbubuwis ng buhay. At parang wala lang sa mga lalong-lalo na sa gobyerno ng Ontario, no? Parang wala lang. Pero maalala nyo nung may nangyari na may mga namatay na estudyante na hockey player doon sa Humboldt tragedy, binago nilang policy, di ba? Nilagyan nila ng training program ang mga new truck driver. Pero kapag ang namamatay is immigrant, okay lang sa kanila, no? Wala silang ginagawang paraan. Turn left on Highway 64. Para at least matrain pa, no? Or pahigpitin pa ang pagkuha ng driver's license dito ng class 1, ano? And I think siguro sa mga immigrant, no? Bigyan nila ng age limit pag immigrant, ano? Alam nyo bang dito sa Canada, 18 years old ka, pwede ka na mag-drive ng truck? Pwede ka na mag-drive ng truck dito, 18.
sa US 21. Ang alam ko, correct me if I'm wrong mga kapatid, ano, sa nakakaalam, sa mga body natin dyan. Sa Canada, 18, sa US 21. So 18 years old, magdadrive ng tractor trailer. Highway 64. Siguro kung yung ano is kinagisnan niya na ang truck driving, 'di ba? Like siguro yung tatay niya truck driver, ganon, 'di ba? Pwede siguro, no? Pero yung 18 tapos magta-truck driver, nadulas 'yon. Parang nadulas 'yon, ano? Nadulas ba 'yon? Kasi may bakas pag ganun Hindi natin alam. Medyo alanganin yung ano ko talaga, yung aking oras na natitira. Siguro magpapasundo ako nito ng Sunday. Mamayang gabi ko malalaman pag natapos na yung driving time ko kung kailangan magpasundo ako, kasi kailangan mag-advise ako in advance kung magpapasundo ako. Continue on Highway 11. So yun lang muna mga kapatid, ano, kailangan kong mag-focus dito sa kalsada na to dahil hindi biro ang sitwasyon ngayon. Good afternoon mga kapatid, katatapos natin mag-shower, ano? Tapos natin mag-shower dito sa Flying J Kapus Casing. Kakatapos natin. Bale, meron tayong na-meet na isa sa mga haligi ng tracking dito, especially ng vlogging, ano, ng mga trackers, si Filipino Trackers Pro, no, si Kuya Jess. Bale, paglabas ko ng shower room, siya ding labas niya sa shower room, nagkasalubungan kaming dalawa, no, ni Kuya Jess. So yun, medyo syempre kamustahan, ano, medyo may picture taking and then konting vlogging, ano, na nangyari kay doon sa phone ni Kuya Jess, ano. Abangan nyo, for sure ipopost niya yun sa Facebook, ano. So napakabihirang pagkakataon yan. Kami nga ni Boss Marco, no, bihira, hindi pa kami nagkikita sa isang lugar lang, ano. Pero kay Kuya Jess, finally na-meet natin, ano, si Filipino Trackers Pro. Nandito kami sa Kapus Casing Flying J dito sa Ontario. So bali reset siya, iniwanan ko na siya doon. Magre-reset siya dito ng 34 hours o 36 hours. Pero ako kailangan ko mag-drive, meron pa akong 6.5 hours to drive dahil I'm running recap time. Kailangan ubusin ko to para bukas. Konti na lang yung matira dahil hindi ko alam kung ilang oras ang recap hours ko bukas. So yon, larga na tayo. Mga subscriber, subscribe nyo si Kuya Jess, ano, Filipino Trackers Pro. Marami rin siyang mga video na mapupulutan natin ng aral, ng kwento, no, ng inspirasyon. Suportahan nyo lahat ng Filipino truck driver vlogger dito, no, dahil iba-iba yung trabaho namin, iba-ibang diskarte. So pag pinagsama-sama nyo yun, maraming impormasyon yon at malaking tulong doon sa mga nagbabalak na tahakin ang landas ng pagiging isang truck driver dito sa Canada, no, or saan man lugar, no. So yun lamang mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Tingin ko makakapag-stop tayo sa Shunia, sa may Thunder Bay, ano, na truck stop. Hopefully kayanin, ano. Hindi ko alam, pag hindi kaya hanggang Nipigon lang tayo dahil 500 kilometers away pa yon, gabi na, hindi na pwedeng magpabilis. Meron akong 6 hours and 20 minutes, kayang-kaya hanggang Nipigon, sure ball ang Nipigon, basta walang aberya sa daan, sigurado makakarating tayo doon mamayang hating gabi na naman.
Usually ayaw ko mag-drive talaga ng gabi, lalong-lalo na sa single lane highway kagaya nitong Highway 11. Pero wala akong magawa, gusto kong makauwi bukas, Linggo, no? At makalabas ng Tuesday dahil magpapahinga na naman ako ng matagal ng next week, next week Monday, buong linggo yon, pahinga ako, may asikasuhin ako, kaya gusto kong makabalik ng Linggo para makalabas pa ako ng isang labas, ano. So tignan natin kung kakayanin, ano, hopefully kayanin. At kita-kita tayo mamaya sa kung saan ako mag-i-stop. Susunod na uli ang shoutout portion ng ating vlog, no? Para dun sa mga nagpapa-shoutout, isa-shoutout ko sila mamaya. Gawin natin from time to time para hindi maipon ang mga gustong magpa-shoutout. Isang magandang hapon or gabi na dahil madilim na sa inyong lahat. Good morning mga kapatid. Lalagay tayo ng washer fluid kasi naubos na yung washer fluid natin sigurado kahapon kasi ganyan ang daan, no? Wet. So lalagay tayo ng washer fluid. Good morning, kagabi halos alauna na tayo nag-stop. Ay hindi, alas 12 dito, alas 12 pasado. Gano tayo kasi maputik sa gilid. Wet snow kasi kaya nagbabasa yung nagbabasa yung kalsada. Hopefully walang frozen na kalsada, na daan. Ayan, kulant natin, okay. Steering sa gilid, okay. Lagay tayo ng washer fluid. Kasi sigurado kakaunti na lang ito. Eight liters ang laman nito eh. Bago-bago pa rin ang ang makina. Wala pang dumi. Malinis na malinis pa rin. Ba, isa lang ang kinarga niya, matipid dito, hindi kagaya ng Peterbilt. Pagka in-spray mo, ubos agad eh. Punuin na natin to ng gusto. Ayan. Para sureball na kahit pag kadumi ang daan, may panglinis tayo, So hindi tayo naka-disc brake, Nakalimutan ko yung banggitin nung nakaraan kasi ang akala ko naka-disc brake tayo. Pero hindi, drum brake tong truck na to. Cost effective. Titipid ang company. Mag-pre-trip na rin tayo mga kapatid, total. Magre-ready na rin tayo. Kaya make sure
na okay ang load natin, hindi nag-ship, hindi gumalaw. At itong kalsada na to, madulas yan, pag may mga ganyan na nagtutunaw, madulas yan. Grabe. Tingnan mo yung tsura nito, mga kabayan, o sinusalamin niya. So okay pa naman ang natin, malinisan natin yan Importante na perform tayo ng pre-trip inspection, kasi hindi natin nalaman kung anong nangyari pag stop natin. Although nagpo-post trip tayo, pero bihira na yung minsan bumababa ka pa, pero kailangan yon. Pag winter hindi man ako nababa talaga. Sa umaga na lang talaga double check natin lahat, Okay. Ano nangyari, di ba? Mga asin-asin yan. At yelo, pinagsama. Good morning mga kapatid. Meron pa tayong natitirang 800 kilometers away sa Winnipeg, sa ating home yard, Pero bago yan, punta tayo sa ating mga subscribers and viewers na nagre-request ng shoutout dito sa ating shoutout portion. So start po natin, shoutout kay Brad Edgar Escalabanan, Edgar Esclabanan. Edgar Esclabanan, shoutout sa iyo kapatid, gandang araw Boss Gene, katatapos ko lang panoorin si Pinoy Trucker, then ikaw naman ang pinapanood ko. Shoutout from Taguig City, Philippines. Shoutout sa inyo Brad Edgar Esclabanan and family. God bless and mabuhay kayo. Shoutout din kay Lalas Ranjed, Lalas Ranjed. Done watching, pa-shoutout din na idol, Lalas family from Mapandan, Pangasinan. Ay, masantos siya agawid si kayo ditan at Mapandan, Pangasinan. Shoutout din si kayo namin. Ingat kayo dyan mga kabayan, Ingat. Shoutout uli sa Lalas family from Mapandan, Pangasinan. Kabaluyan ko. And ganun din kay Brad Nino Loremia, always watching. Ingat po palagi sa biyahe. Maraming salamat, Brad Nino Loremia. Shoutout sa iyo at sa iyong pamilya. Ganun din kay Brad Adriel Palma. Shoutout sa iyo kapatid. Alam ko palagi kang nanonood. Salamat sa iyo at mabuhay ka kapatid. Ganun din shoutout kay Talagang Adobo. Wow, ang sarap niyan, amigo, Pangasinan Kamut Manaya. Safe travels, watching from Chicago, Illinois, USA, Shoutout din si kabayan, Talagang Adobo. I think yung isa dyan is si Brad. Nakakalimutan ko mga pangalan sa dami, pero dalawa kayo dyan na palaging nagko-comment sa ating mga content. Ingat dyan and stay warm. Maraming salamat sa panonood. And ganun din kay Makulit TV, Makulit TV, shoutout uli sa'yo. From Edmonton, Alberta. Shoutout sa iyo kapatid. At alam ko siguro tracker ka rin or what.
or maybe hindi ko alam ano. Pero nabasa ko dun sa comment mo na magkikita tayo sa kalsada. Yes. Hopeful ako na one day kapag nagka-tsempuhan tayo, magkita tayo sa kalsada. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Road Rainier Macanas, watching from Edmonton, Alberta din. Shoutout sa iyo. Marami tayong mga viewers and subscriber sa Edmonton, Alberta. At ganun din kay Brad Francis Francis Nuay, Brad. He is watching from Quezon City, Philippines. Mabuhay kayo dyan sa Pinas. Nakakamiss na dyan. Shoutout sa iyo, kapatid Francis. And then, ganun din kay Henry Agkawili. Shoutout sa iyo at sa iyong pamilya. Ingat dyan palagi and thanks for watching. So, yan ang ating mga pa-shoutout ngayong araw. Mag-start ng ating araw. Tana natin to, pre-trip na tayo. Tapusin na natin yung pre-trip natin, 15 minutes. Bale, halos buong magdamag nagdrive ako. 12 AM na nagpark ako dito sa Nipigon, Ontario, 8 hours away sa Winnipeg. Dadaan lang ako mag-fuel dito sa Nipigon, then after that dire-diretso na tayo. Let's see kung dadaan pa ako ng Shunia para kung ano man ang kailangan kong gawin doon, magawa ko. So yun lamang mga kapatid, maya-maya lang magkikita-kita tayo sa daan, and hopefully ngayong araw sa ating home yard. Isang magandang araw at umaga sa inyong lahat mga kapatid. Magandang hapon mga kapatid, Eto na. Malapit ng dumilim, pero nandito pa rin tayo sa kalsada. Meron pa tayong 200 kilometers away, Medyo na-delay ako kasi yung mga fuel cards namin, like yung ESO at yung Petropass, na yun ang ginagamit namin inside Canada, hindi na yung Flying J, nagkaroon ng problema. Decline yung mga cards na meron ako, kaya hindi ako makapag-fuel kanina, hinintay ko pa na ayusin nila. So na-delay ako ng mga isang oras at kalahati hanggang 2 oras sa paghihintay, Kaya ito, magdidilim na, nandito pa rin tayo sa kalsada. Ganun talaga. Mukhang itong biyahe ko na to is punong-puno ng paghihintay, Talagang kumbaga talagang sinusubok ang aking pasensya, ang aking PC, kumbaga. Pero ganun talaga mangyayari to. Minsan sa biyahe na magkakaroon ng mga aberya, abala, paghihintay, at hindi maiiwasan yung mga ganitong pangyayari. Ang importante lang habaan natin yung pasensya natin, yung PC natin, kasi yung pagmamaneho din natin ang maapektuhan kapag nainis tayo, nagalit tayo, huminga na lang tayo ng malalim and isipin natin na makakauwi din tayo sa tamang oras ng safe. Yun ang importante, and yeah, nung nakita ko na yan, yung kalangitan na yan, medyo nakagaang ng pakiramdam, at medyo nawala yung bagot ko kasi first time ko na 10 days going to 11 days, 11th day ang biyahe na to, hindi pa nangyari sa akin. Ang pinakamatagal ko is 7.5 days sa kalsada. Ngayon pang 11.5 na. So yung mga stock ko naubos lahat, kailangan kong bumili sa daan, hindi ako sanay ng ganon. Pero ito, pauwi na tayo.
makakapagpahinga tayo mamayang gabi sa bahay na, and then bukas naka-schedule ako na lumabas uli ng Tuesday, kasi after nitong darating na week na to, yung susunod na week is nakabakasyon ako, kakaibang content ang mapapanood nyo dahil magbabakasyon ako. Sikapin ko makakuha ng mga videos sa mga pupuntahan ko sa mga panahon na nakabakasyon ako, para maiba naman yung ating content, hindi puro sa driving, sa pag-secure ng load, so abangan nyo yan sa mga susunod na mga content natin, pero meron pa akong biyahe na susunod bago yan. Yan, napakaganda ng takip silim naman to, bukang liwayway yung sa umaga, ito takip silim, di ba? Si kapatid na may nagsabi sa akin yan, nakalimutan ko. May pagkamakata si kapatid, isa sa mga subscriber at viewer natin dito sa channel, shout out din sa kapatid natin na taga New Brunswick, si Waray Tracker yata siya, Waray Tracker yata yung pangalan niya. Subscribe nyo siya mga kapatid, kausap ko siya kanina sa phone, nagkamustahan, nakakagaan ng loob kapag may nakakausap ka na katulad mong truck driver dito sa Canada, and at the same time nagbablog din, nagpapalitan kayo ng ideas ng kuro-kuro, napakasarap sa pakiramdam. And hopefully yung mga ibang content creator, vloggers natin dito, mamit ko sila, just like kahapon si Kuya Jess, si Filipino Truckers Pro, namit ko siya sa Flying J. Nandun pa rin siya ngayon sa Ontario. So masarap sa pakiramdam, So yun lang mga kapatid, padilim na ng padilim. Magkita tayo mamaya kapag nasa yard na para tapusin ko ang run na to, 1 buong linggo. So 2 video ito, yung papunta at yung pabalik, magkahiwalay yan. Alam nyo naman na nag-upload lang ako ng twice a week, Tuesday and Friday. So subaybayan nyo yan, abangan ninyo ang second run na to na sa US, yung sa darating na Tuesday is yung papunta ng Tennessee, at from Tennessee pabalik ng Canada sa Friday na darating. So yan ang magiging content natin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being
and incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. Dito na tayo sa malapit sa aming yard. So pag nakita ko na tong traffic light na to, gumaganda na ang aking pakiramdam. Kasi alam kong ito na yung aming area, ang aming yard. Makakauwi na ako, no? Ay. So, left tayo, then kanan agad. So, ayan, tayo na. Left tayo, and then kanan agad. So, tignan natin dyan kung may papasok, wala. Pag walang papasok dyan, titirahin na natin kaagad yan. Ayan. Ayan. Ang recap ng ating US run for 11 days is from Winnipeg. Pumunta tayo ng Arlington, Tennessee. No? Hintay tayo doon ng 24 hours para lang tayo ma-unload. And then, after noon, dumiretso tayo ng Blitzville, Arkansas para mag-pick up ng load natin. Naghintay din tayo doon ng 12 hours bago tayo makaalis doon sa company kung saan ako nag-pick up. And then from Arkansas, diretso tayo ng Harrow, Ontario. Doon tayo nag-drop, and then same company, doon tayo pumick up ng load natin na dala-dala natin ngayon pabalik dito sa Winnipeg, no? Bali, total kilometers ng aking tinakbo sa 11 days is 7,000 kilometers, no? Yan ang aking tinakbo sa loob ng 11 days. Almost 11 days, mga 10 and a half lang is 7,000 kilometers. And magpapahinga tayo ng 36 hours sa Tuesday. Malamang maloloadan na tayo dahil tinatanong na ako kung kailan ako uli lalabas. Nung isang araw pa, no, nung Friday pa. Sabi ko kung kakayanin ko makarating ng Sunday night, then sa Tuesday pwede akong lumabas uli. So ngayong gabi ang pahinga natin hanggang bukas maghapon, and then Monday bukas, Tuesday, then banat na naman tayo ng hanggang Sunday din, ano? Kasi next week, pero itong darating na week na to, sa susunod na week nakalib tayo, no, for 1 week. Meron tayong pupuntahan, ano, kakaibang content ang ating gagawin dahil magliliwaliw tayo, mga kapatid. So since city driver itong aking load, hindi ko ipapasok dyan. Punta tayo sa west yard namin, doon ko ibababa itong load na ito. Salamat sa taas dahil ginaid tayo, no? Safe tayong umalis, safe tayong nakabalik sa isang mahabang biyahe. Sinamahan niya tayo ng nasa taas para maging safe tayo papunta at pabalik dito sa Winnipeg, you know? So tara at buksan natin tong gate. Malapit nang matapos ang ating run na to kasi -4 lang, kaya na yan.
Although mahangin, yan, maririnig nyo yan sigurado. So mga kapatid, dito natin tinatapos ang run na ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa pagsama sa akin sa biyahe ng buhay. Hanggang sa susunod na yugto ng ating biyahe, huwag kayong magsasawang samahan ako sa araw-araw. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay at panonood. Isang magandang gabi mga kapatid. Sa uulitin po, huwag kayong magsasawa, palagi kong inuulit yan. At huwag po natin kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po, isang magandang gabi.